Ayan. So, let's talk about shear and moment sa frames. So, ano lang yan? Shear and moment lang yan with extra steps. Ang gagawin muna natin, syempre, puro statics tayo. Kunin muna natin yung reactions dito. So, kunin natin si RAY, RAX, tsaka tong RD. So, summation moment at A, ito yung point A, B, C, at D. No. Okay, summation moment at A is equal to 0. So, meron tayong 15 times 6, kalahatinan, kasi triangle yan. 1/2 base times height times yung moment arm niya na 2 meters lang kasi 1/3 ng 6. So, lagay ko na lang na 2. Okay? Next, we have ito. Plus yan. Plus 6 times 20 times yung moment arm na 3. Kalahati ng 6. And next, we have negative 50 times ano yung moment arm niya? From here to here. So, tayo, hindi natin pwede consider si 2 kasi meron pa tayo ditong ganyan. Ito ay 2 meters din. Okay? So, yan ay 4. 50 times 4. Tapos, ito pa palang RD. Minus yung RD times 6. Equal to 0. So, shift solve lang natin. We will get yan. So, ang RD natin is equal sa 41.6667 kilonewtons. Nawawalan pa ng tinta yung ballpen ito. Oh no. Kilonewtons. Yan. So, ito si RD. Sulat ko na siguro. Yan. Then, punta tayo sa summation forces. Siguro, horizontal na lang muna. We have, ito yung triangular load. 1/2 base times height minus 50 plus yung RA natin. RAX. We have RAX of 5 kilonewtons. Okay, so summation forces vertical naman, y na lang siguro, x to. Is equal to 0. We have yung rectangular load na negative 6 times 20 plus ito 41.6667 plus yung RAY equal to 0. So, RAY natin ay okay, so 78.3333 kilonewtons. Okay, so ngayon, since nakuha na natin yung mga reactions na isusulat ko lang, RAX positive, so pag ganun siya, ito ay 5 kilonewtons. Kasi ito naman, pataas, 78.3333. Okay. Ngayon, ang gagawin natin is titignan natin per member as individual beams. Okay? So, pag nag-shear and moment tayo, di ba, sa beams, kunwari, ito lang muna i-consider natin. Meron tayong forces na pag ganon. Hindi pala. I think it would best if papakita ko na agad kung paano i-solve. So, ito pala, dito, sa B at C, kung maalala mo, meron tayong internal hinge. So, sa internal hinge, meron tayong horizontal and vertical. Diba? Pero ito, hindi yan internal hinge. Yan ay internal fixed. Ngayon, sa fixed support, ilan ang natin, unknowns. Meron tayong forces horizontal, vertical, tapos may moment pa tayo. Ganun din ang gagawin natin dito. Okay? Hahanapin natin itong tatlo.
So, Rab, ano pinagsasabi mo dyan? Ganito yan. So, drawing ko muna itong AB. Ayan. Ito si AB. So, tapos, meron tayong loads. Susulat ko lang lahat ng loadings natin dito, ha? Okay? So, we have 15 kilonewton per meter. Meron tayo ditong 78. Ito, sasama din natin ito, ha? 78.3333 kilonewton. And, itong 5 kilonewton. Tapos, I think yan na yung lahat ng loadings. Hahanapin natin yung, gagawin ko na lang green, ha? Para malaman natin kung ano yung unknown. Wala lang, trip ko lang. Meron tayong horizontal, vertical, tsaka moment. Hindi ko na muna nilalagyan ng arrows. Mamaya ko na ilalagay, no? So, for now, let's solve for the following. So, siguro, summation forces tayo. X. So, consider ko X to, ha? Wala lang, trip ko lang. So, we have 5 plus itong pangalanan ko lang siguro RX. Sige, RX na lang. Pwedeng RAB or ABX, nasa sa'yo yan, trip ko lang RX is equal to 0. So ngayon, napaka-obvious naman, RX natin is equal sa 5 kilonewton going to the left. Okay? So sulat ko lang dito, yan ay 5 kilonewtons. Next, we will have summation forces. Vertical, we have 70. Oh, hindi ko pala na-include si 15. Okay, my bad. Mali yan. Summation forces vertical, we have 5 plus itong 15. Nakalimutan ko, sorry. 1/2. Tapos ito ay 6 meters. Okay? 1/2 base times height is equal, plus Rx is equal to 0. Rx natin ay negative 50 or 50 kilonewton going sa left. Yan, nakulangan lang pala na 0. Okay? Next is summation forces vertical. We have 78.3333 plus yung RY natin. I think lahat na yan, RY natin ngayon ay equal sa 78.3333 kilonewton going downwards. Okay? Kasi negative yun eh. In-assume ko lang na positive. Yan. So, 78.3333 kilonewtons. Ngayon, yung moment, kahit saan, pwede ka na mag-moment. Siguro, dito na lang. Point A. Summation moment at A is equal to 0. We will have, ito muna, nahin ko na yung triangular, baka malimutan ko na naman. 1/2 base times height times moment arm na 2 meters. Kasi 1/3 ng 6. Okay? Cancel to. Cancel this 78 kasi pag ganyan yan. Minus 50 times 6 plus yung moment natin. Okay? I think that's all. Double check ko lang. Ito. Yep. Okay. So, hanapin natin yung moment. We now have a moment of 210 kilonewton meter going clockwise, positive. Okay? Ako, nilalagyan ko lang ng positive sign dun sa gitna para lang hindi ako malito. Okay? So, 210 kilonewton meter. So, tapos na tayo dito sa AB. Dako tayo sa BC. Okay? So, ito, member BC, we will have this kind of beam. Okay? So, drawing ko lang. So, meron tayong loadings na ganon.
Ito ay 20 kilonewton per meter. And kung maalala nyo, sa internal hinge, binabaliktad natin yung signages nito. So, unahin ko muna itong horizontal. Si horizontal ay going to the left from AB. If ita-transfer natin siya sa BC, ibabaliktad lang natin yung side. So, if ito ay going to the left, ito ay going to the right. Gawin ko ng pink. Trip ko lang. So, ito ay 50. Hindi ko na isusulat yung kilonewton. Tinatamad na ako. Next, we have 78. Vertical. So, ito ay going downwards. Ilalagay natin dito, upwards. Okay? So, 78.3333. And then, yung moment natin is positive clockwise. So, gagawin natin counterclockwise. 210. Okay? Next is, itong C natin, mayroon siyang internal fix, di ba? So, may tatlo na naman tayong unknown dito. Yan. Solve natin. So, summation forces horizontal muna. We have 50 plus yung Rx. Yun lang naman ng ano dito. So, ang Rx natin ay 50 kilonewton going sa left. Hindi ko na sinusulat yung units ha. Pero pag kinakailangan ni sir may units, sulat nyo na. Natamad lang ako. 50 dito. Pakaliwa. 50. Next is summation forces. Vertical. We have 78.3333 minus 20 times 6. Ito ay 6 meters. Base dito. Diba? So, sulat natin 6 meters. Minus 20 times 6. Ano pa? Yung RY natin. Yep, I think that's all. So, ito ay 78.333 minus 20 times 6 is equal to 0. Wala palang variable. We have RY positive. So, 41.6667 kilonewton. Wow, tinatamad daw maglagay ng units pero nilagay pa rin. Ayos, ayos. 41.6667. Moment naman natin is going to be summation moment at siguro dito na lang sa B, trip ko lang. Pwede rin naman dito, nasa sa'yo yan. Parehas lang naman makukuha dyan. So we have negative 210 kasi negative to, counterclockwise yan. Kaya nilalagay ako na sign na negative dyan dito sa gitna. Minus 41.6667 times 6. Tapos itong rectangular load na positive plus 20 times 6 times moment arm na 3 plus yung unknown na moment. Ito. Okay, let's see. We have moment na 100.0002 which is pwede mo na isulat na 100 yan. Nasa sayo naman pero sige, honest tayo. Ayan. Gawin natin may decimal pa. Nakakatamad sulat yan po. Ako dyan 100 na lang susulat ko. Pero ayan, sige. Okay, which is positive 100.0002. And remember, dapat magsi-zero tayo if tama ba yung shear moment natin, di ba? Dito rin yan. So, meron tayong CD na pag ito itsura ng ito. Drawing ko lang siya. So, meron tayong 41 dito. Vertical is upward, so gawin natin downwards. Ito, left, pa-left naman, so gawin natin pa-right. 50. Positive yung moment, gawin natin negative. And next, ilagay natin yung loadings na nandito.
So we have 50 kilonewton. We also have yung 41.6667. So, Ralph, asan na yung unknown dyan? Wala na. I-check na lang talaga natin if tama bang magzi-zero. No. So, kapag nag-summation forces tayo horizontal, we will have ito 50. Ito ba? Oh, no, sorry. 50 minus 50 equal to 0. So, tama na to. Okay, check yan. Summation forces vertical, we will have negative 41.6667 plus 41.6667 equal to 0. Diba? So, tama din yan. Itong moment natin, siguro moment tayo dito. Or dito na lang. Para makancel out yung 50. Sige. Summation moment at C. We have negative 50 times 2. Negative nga ba? Wait. It's negative din to eh. Ay hindi, positive. Baliw. Ito, pag ganyan. Oh, tama. Positive yan. Minus 100.00 to yan. Hindi ko lang naisulat. Is equal sa 0.002. Sige, type ko na lang. Which is basically 0 na lang din yan eh. Di ba? Magkaroon lang ng discrepancy sa 0 kasi ano tayo, 4 decimals di tayo nag-store. So, sabi ko lang 0 na yan. Pwede na yan. Okay? So, next, Ralph, asan yung shear and moment dyan? Ito na. Drawing na natin yung shear and moment. So, unahin natin syempre si shear. And, ita-drawing ko uli yung frames. Okay? Asan yung ruler ko? Drawing natin si frames. Yan. And ngayon, drawing natin yung shear dito sa AB. So, ito yung mga values natin. So, kung maalala na sa shear and moment, titingin muna tayo dito kung may reaction ba. So, 5 kN, gumanon. Ganun din gagawin natin dito. So, siguro fold ko lang muna para kita natin yung AB. Kita ba? Ayan, kita. So, focus tayo kay AB. Ito yung AB. So, meron tayong 5 kN. Ilalapis ko muna. So, 5 kN bumaba. Okay. So, pwede din natin iganto yan. Balik ko yung papel kung mas komportable para sa'yo. So, sa tandaan, shear and moment, may pakilang tayo sa vertical. Ito yung vertical natin sa perspective na to. Wala na tayong paki dito. Okay? Kahit na yan yung sinabi natin vertical kanina. In this perspective, kasi di ba ang beam natin dapat lagi nakaganyan, tapos may loadings dito kung ganyan, kung ano. Ganun sa beams. Ganun din ang gagawin natin sa frames. Nakatagilid nga lang. Okay? So, sana hindi masyadong confusing. Basta, kung anong orientation ng frame natin, ganun din yung i-consider natin loading. So, if nakahiga, dapat yung perpendicular na loadings lang ang i-consider natin. Okay? Which is itong 5 kN. So, sulat ko dito. 5. Tapos, bababa yan pag ganon. So, lagay ko tong yan ay negative 5 minus 1/2 times base times 15. Ano lang to? Shear and moment lang. Gamit ito. Tapos dito ko lang ilalagay. We will have negative 50. So, siguro dito. Tapos magiging 0. Kasi may plus 50. Okay? Ito pala. Gagamit tayo ng DI. Positive, negative, negative, positive. Okay, so ito,
ang loadings natin, yan ay negative decreasing. Bakit negative? Kasi pababa yung loadings natin. Okay? Pababa yung loading, so nagiging negative yan. Di ba pag summation forces vertical tayo, kinoconsider natin negative yung pababa. So, ganun din dito, kasi shear pa lang naman to, hindi to moment. Okay? So, si shear, negative to. So, negative decreasing. So, ano itsura nun? Ito yun. So, dapat pa ganun na itsura, magiging pa ganun siya. Okay? Drawing ko lang. Pangit. Pero yan, ganyan yan. So, meron tayong 5 kN. Ito ay 50 kN. Next, we have yung BC. Kita sana. So, sa BC, titignan na ulit natin yung perpendicular loads. Ito lang. So, tumaas siya, 78. Ganyan. Ilalapis ko na muna. So, ito 78. Tapos, pababa ng pababa, ma-minus natin ng 78.333 minus 20 times 6. We have negative 41. Ayan. Siguro mga dito yan. Tapos, tataas mag-0. Drawing natin. Siguro po. Ito ay rectangular load lang naman, so gawin natin pag ganito lang. Sana tanda pa si shear and moment, no? Hindi ko na siya masyadong i-elaborate. Ayan. So ito is 78.3333 and dito naman is negative. Siguro dito na sa loob or ano kaya. Okay, dito na sa labas. Negative 41.6667 kilonewtons. And lastly, dito tayo kay CD. So, nakaganon yung beam natin. So, ganon din natin tagilid lang din natin. Okay? So, ang loadings natin is 50, tataas, gaganon. Siguro ganito ko nila. So, 50, pataas, pa ganun, di ba? 50 yan, dire-diretso, tapos mag-0. Okay, 50 dito. So, ito ay 50 kilonewtons. And, shade ko lang. Hindi. Yaman. Ganyan na ang itsura ng shear and moment diagram natin. Ay, shear pa lang. Wala pa tayong moment diagram. Gagawin pa lang natin. Okay? So, ang moment, copy lang natin yung itsura ng frame natin. Yan. And ngayon, moment diagram tayo kay AB. So, nakatagilid. Tagilidin natin yung papel natin. Sige. Ito si AB. So, moment diagram tayo. Paano yan? So, syempre, 0 yung moment natin dito. Tapos, ano nga to? Wala, limot na mag-moment diagram. Oh no! Hindi. Ano tayo? 0 dito, cut ako dito, summation ng moment. So we will have negative 5 times 6 minus 1/2 ng 6 in triangular times 2/3 ng 6. Yan, we will have negative 210 dito. Siguro dito na lang. Tapos, aangat yan. Kasi may positive 210 tayo moment. Ganun. So, paano ang itsura nan? Titingin tayo sa DI-DI.
in comparison dito sa shear natin. So, ang shear natin is, yan ay negative increasing. Dapat pala may negative sign to. Sorry. Yan. So, negative decreasing siya. So, pag ganito, increasing rather, sorry. Negative increasing. Kasi 5 naging 50. Negative increasing. Ganito yung tsura nung moment natin. So, pag ganun. Yan. Parabolic. Pangit lang ng drawing. Pasensya na. Ito ay negative 210. Lapis ko lang muna. Yan. Okay? Next, we have this. So, meron tayong point of inflection. Hahanapin pa natin yan. Ay, nako. Sige. Okay lang yan. So, we have, drawing ko lang siguro dito. Ito ay 78.3333, 41.6667, and we have distance of x, and ito ay 6, so 6 minus x to. Get solved. So, x all over 78.333 is equal sa x all over, 6 minus x, 41.6667. Yan. We have an x of 3.9167. Okay? So, siguro mag-area method na lang ako para madali. Tamad. Siguro. So, ito, negative 210, negative. Bababa agad yung ano natin. Nandito yan. Okay? Negative 210. Tapos, moment tayo dito. Sa point na 3.9. Ayan. So, kung magbabay area tayo, yan ay 1/2 times yung x natin, 3.9167. Times yung 78.333. Tama ba? I think so, yeah. Positive. Ooh. Wait lang ha, inaalala ko lang yung shear and moment ko. Medyo makalawang na, no? Sige, ayoko mag-by area. Cut na lang tayo. Cut tayo dito sa... Sumitiwala ako sa cut. Dito na lang. Tapos ito ay may distance na x. Kita ba? Yan. So, pag nag-cut tayo dyan, set ko lang yung x as 3.9167. Store as x. We have ito. Moment tayo dito. Consider left siguro. Trip ko lang. Sige. 78.333 times x minus 20x times yung moment arm na x over 2. Kalahati nito. Yun yung moment arm. Minus 210. We will have, iba yung result. Oh no, ba't gano'n? Galing. Wait. Nilagay na natin yung negative 210. Oo, nilagay na eh. Nangangalawang. Wait.